So yun mga kamaster, nandito po ako ngayon sa informer ko. Pinuntahan ko yung informer ko mga kamaster. Dahil may ibibigay daw siya sa amin na impormasyon tungkol sa pamilya ni Dilubyo. Ngayon, nandito ako sa gitna ng bugangan kung tawagin sa amin dito. Dito lang kasi yung daanan patungo sa informer ko para makapasok doon sa kuta nila. Yan po yung daanan. Yan, dyan po patagos doon. Saka ito, yung maliit na yan. Ako lang mag-isa mga kamaster. Dahil sobrang layo to na lugar. Pasensyahan nyo na kung madalang ako makapag-upload sa inyo. Dulot nang wala tayong signal. Wala din tayong sapat na load upang makapag-upload tayo. So madaling araw nang nakaano ko dito. Kaya medyo may kalayuan talaga. Hanap lang tayo ng pwesto mga kamaster. Ayan. Kailangan natin magganito mga kamaster, magbunit dahil magpanggap tayo na kasamahan nila. Papasok tayo sa kuta nila para makausap natin yung informer nila. Kaya kailangan natin magganito. Kaya so yun mga kamaster, abang-abangan nyo yung update ko. Makalabas man ako dito. Sobrang delikado talaga to gagawin ko ngayon. Dahil sa nangyari doon sa bahay na nilusob ako. Hindi na kami naka doon. Hindi na ako nakakuha ng video na napalipat kami ng madaling araw. Kaya nung pagkaumagahan na yun, biglang tumawag yung informer ko doon sa loob. Mayroon daw siyang isisiwalat na importante. Matagal-tagal ko na rin yung informer na yun. Hindi pa naman ako binigo sa mga binigay niyang sa atin. Kaya agad-agad kong pinuntahan. So ngayon, nandito pa ako sa ilalim ng gubat o tawag dito sa inyo. Dito kawayan mga kamaster. Dito kawayan. Parang yung bang ginagawa na yung ginagawa na walis tambo. Dito ako sa ilalim. Diyan. Patungo doon, paliko. Diyan pa yung daan. Papakita ko sa inyo mamaya. Sa ngayon nagpapahinga muna ako dito. Medyo may kalayuan to sa pero makikita ko na yung bundok. Hindi pa lang talaga ako lumabas dito dahil nag-antay pa ako sa signal ng informer ko kung anong dapat gawin. Kaya antay-antay na lang tayo dito mga kamaster, kasi hindi pa nag-chat o nag-text yung informer ko. Sandali lang siguro. Shout out ako sa sa mga sulit ko dyan. Shout out tayo Ate Dina. At saka sa iba pa, hindi ko natuloy na tandaan yung mga iba. Grabe. Sobrang layo ng nilakbayan ko.
Pero dinala ko yung baril ko. Dito yun. Dinala ko lahat. Hindi tayo magkumbiyansa. Dahil muntika na tayo nung nakaraang gabi. Nilusob tayo ni Commander Kamandag o Pinunong Kamandag yung tawag nila doon sa may ano na pagmumukha na yun. Kaya hindi talaga tayo dapat magkumpiyansa. Sobrang layo pa yung anuhan ko ngayon dito. Sana may makatulong sa akin na makapagpahanap ng ibang tirahan o makapagsimula man lang ako ng ibang tirahan kasi parang delikado na talaga dun. Sana may mga mabubuting puso dyan. Si Dilubyo kasi hindi ko talaga makontak-kontak eh. Yun sana yung tawag dito. Yung ibadi ba? Siya yung sana yung ibadi ko kasi alam na yung pasikot-sikot. Kaso hindi ko makontak. Umuwi kasi si Dilubyo sa lugar ng kanyang asawa. Gusto rin niya magtanong-tanong doon kung ano talagang nangyari. Basta may dahilan si Dilubyo. Sabi lang niya, babalik daw siya. Medyo may katagalan na. Kaya siya sana yung isasama ko. Siya alam ko matinik din siya sa kumbat o pamamagitan ng larangan ng pakikipagbaka sa bundok. Kaso hindi ko siya makontak dahil wala talagang cellphone si Dilubyo eh. Yun ang pinakahirap. Yun ang pinakamahirap talaga. Wala kang maikontak sa kasamahan mo kung kailangan mo. Hindi naman lagi tayong handa na alam natin kung kailan sila lulusob. Yun ang sinasabi ko sa lahat ng mga viewers natin na tulad ng sinabi nyo na hihinto kami. Okay naman. Walang problema sa amin kung hihinto kami sa pag-explore. Ang problema lang, sila yung sa amin eh. Sila yung lapit ng lapit. Pag hindi kami mag-i-explore, gagawa sila ng paraan na makapunta sa mga pamamahay namin o mga mahal namin sa buhay. Para lang talaga maano nila yung mga side namin ba, yung mga mahal namin sa buhay. Minsan naisip ko tuloy na magpalayo-layo kaso ano naman yung gawin ko na wala rin. May 3 rin akong pinapaaral, kapatid ni Dilubyo. 2 anak ko. Di pa nga ako tuluyang magaling. Grabe pa yung lagnat sa ko pero pinupursigi ko yung katawan ko na umilos. Yung mga bata nandun sa bahay, nandun naman si Papa doon at nagbabantay. Tsaka binabakuran ko na yun ng orasyon mga kamaster. Hindi naman basta-basta na makakalapit sila. Pero di talaga dapat magkumpiyansa dahil alam ko na kung may may panangga din sila. Alam nila yung mga panangga eh. Ngayon, nag-aantay lang ako sa tawag ng informer natin. Sana matulungan tayo, sana buo yung niya na ibibigay sa atin, impormasyon. Dahil sobrang layo to kung babalik-balik tayo dito. Sobrang layo. Parang hindi ako makatulog dito sa bihira lang yung dumadaan. Napakalayo talaga. Sobrang layo.
antay-antay talaga tayo mga kamaster sa ano, sa tawag. Yun na lang yung inaantay natin. Tawag galing dun sa impormasyon na matatanggap natin ngayon. Sana good news yung matanggap natin na impormasyon galing sa informer natin. Ganito yung suot ko, para akong bandido nito kasi tutuloy ako o lulusob ako dun sa kanila, pero magpapagit na ako, kumbaga magpapaano ako na kasapi nila. Pinakadelikado to na gagawin ko ngayon mga kamaster. Alang-alang lang sa Kandilubyo na maano yung pamilya niya, kasi sa off-cam kasi mga kamaster hindi namin pinapakita. Matigasin yan si Dilubyo, matigasin yan sa harapan ng kamera, sa gitna ng labanan, matapang yan. Pero sa habang nag-off-cam kami, hindi namin kinukuhanan yung emosyonal na pinapakita niya sa amin. Iiyak niya si Dilubyo sa harapan namin, pero hindi namin yan sinasali sa pagbibideo kasi ayaw namin na isipin ng kalaban na ganun. Kaya nung hindi kami nakapag-video, nag-uusap kami, hingi siya talaga ng tulong. Pabalik-balik nga siya na humingi ng tawad sa amin doon sa nagawa daw niya. Lahat daw niya nang nagawa niya sa amin na lagi siyang humihingi ng tawad. Sabi ko sa kanya na wala na sa amin yun. Dahil lalo na ngayon na nakikita namin sa kanya na talagang lubos-lubusan na yung pagbabago niya sa katunayan nga nagpagupit na nga siya Nung nakaraan daw, pumasok siya sa simbahan at humihingi siya ng kapatawaran. Sabi ko, tama yung ginagawa mo. Pero lahat niyan, hindi namin pinapakita sa kamera. May mga bagay na kami-kami lang yung nakakalam na hindi pwedeng ilahad-lahat na talaga sa kamera. Kaya doon sa nakita ko sa kanya na umiiyak na siya, nanghingi ng tulong about sa pamilya niya, sana makita daw, at miss na daw niya sobra yung anak niya, anak at asawa. Yung lagi niyang inuuwi doon sa kanilang bahay, doon sa lugar ng kanyang misis, lang yun, nakikipag-usap siya doon sa biyanan niya. Sa biyanan niya kasi baka daw may balita, baka daw may pumunta o daw ang balita sa kanyang asawa. Kaya paminsan-minsan umuwi siya doon. Kasi alam niyo mga master, hindi ko lang na masabi-sabi talaga na nakita ko si Dilubyo talaga na yakap-yakap na yung damit ng kanyang asawa at anak, at habang siya ay talagang umiiyak ng husto. Habang yakap-yakap niya yung damit ng kanyang asawa at saka anak, lalo na yung anak, yung picture ng anak niya. Kaya doon ako na sobrang nanglugmo ako talaga na gusto kong tulungan talaga si Dilubyo. Kaya itong ginagawa ko ngayon, ito na yung simula. Ito na yung simula na sa pagtulong ko sa kanya. Sobrang delikado to yung gagawin ko ngayon mga master, dahil papasukin ko yung kuta nila na magpapanggap ako na bilang kasapi nila. Sana gabayan tayo ngayon na hindi tayo may kapit naman tayo dun sa loob. May kapit tayo dun sa kanila. Dalawa yung kapit natin dun. At ano man yung kahinat na ng plano kong ito, alam ko naman na nandyan kayo lagi. Hindi nyo ako iiwan. At saka alam ko na sa lahat ng gagawin ko, nandyan kayo na nakaalalay. Para sa'yo to, bro Dilubyo, para sa'yo to. Ikaw sana yung isasama ko, bro Dilubyo. Kaso hindi kita makontak-kontak sa kadahilanan na wala kang cellphone talaga
Ikaw sana talaga yung nasa isipan ko na isama kasi alam ko naman sa pagdating dito sa gubat, matagal-tagal ka ring nagiging commander. Alam mo yung pasikot-sikot dito. Kaso lang, ah, hindi kita makontak. Hindi kita makontak. Talagang wala talagang akong idea kung paano kita kontakin. Kaya nag-decide ako na umalis na lang. At sana malaman mo na ito yung lahat na ginagawa namin o ginagawa ko. Ito na yung pasiuna sa lahat ng mga pinangako namin sa iyo na tutulong kami. Hindi ba natin pinakita sa mga viewers, lalong-lalo na sa iyo ngayon na mayroon nang nag-aabang kung kailan ka daw maka-upload kaso wala kang cellphone. Matatawag nating mayroon ka ng viewers, kumbaga. Kahit wala ka pang cellphone. Sinasabihan ko sila na antay-antay lang mga kawaster dahil wala pa talaga. Wala pang magamit si Dilubyo. Kaya antay-antay lang. Kaya bro Dilubyo, sa gagawin kong ito, parang buwis buhay na akong tawagin dahil ano ako sa kuta nila. Antay-antay ko lang yung tawag sa informer ko o yung mga mga signal niya para malaman natin kung hanggang anong oras ako lulusob o gagawin ko yung plano. Papakita ko ulit sa iyo yung ano. So yun. Grabe yung ano ko dito. Patungo doon. Pero yung bag ko, nandito. Ito yung baril. At pag matanggap natin yung signal ng ating informer na kailangan natin pasukin, papasok na tayo kaagad. Hintay magdalawang isip. Bawal tayo maglumingon o ganyan. Dire-diretso lang tayo para hindi sila manghinala sa atin. Para kumbaga kasapin nila tayo. Kung titingnan nila tayo. Atay-atay lang tayo sa mga kamaster. Sa tawag ng informer natin. Hindi pa talaga wala pa talagang hanap lang siguro sila ng chimpo. Hanap yun ng chimpo mga kamaster. Sana naman po kung may kunti akong hiling, sana naman po may mag-share dito sa mga video natin. Malaking tulong na po yun sa amin na i-share nyo yung mga videos namin. Lalong-lalo na po yung sa akin kasi bihira lang ako makapag-upload ngayon mga kamaster. Dulot ng hindi ako makapag-video dahil inuna ko yung pamilya ko inuna ko yung isipti yung mga anak ko. Kaya di talaga ako nakakuha ng kaya pasensya nyo na talaga. Mas inuna ko yun. Nahihirapan na kasi ako Hindi ako makatulog. Walang yung pag-iisip ko. Hindi ako mapakali. Baka kasi pag pikit ng mata ko, doon na naman sila. Lulusubin na naman nila yung bahay ko. Tsaka doble yung trabaho ko. Magbantay sa gabi, tapos pag sa school, pupunta naman ako sa school, babantayan ko na naman yung mga bata. Para talagang safety talaga sila. Kaya sobrang pagod yung katawan ko. Parang minsan pagising ko sumaga, parang susurintir na ako Alam nyo mga master, na parang masagi sa pag-iisip nyo minsan na parang ayaw mo na, parang gusto mo na sumuko. Pero alam mo na sa bandang huli, nandun yung mga anak mo, nandun yung lakas mo. Kaya pilit kang bumangon o pilit mong anuhin yung sarili mo para sa kanila. Kaya sa lahat ng mga galaw ko dito ngayon, talagang handa na ako na hindi tayo mapapalpak ngayon. So yun mga kamaster
abang-abang na lang tayo kasi yung contact na lang natin yung inaantay natin kung kailan siya mag-chat-chat o magtawag sa atin ngayon o kailan siya mag ano ng signal na handa-handa na tayo lulusob. So yun mga master, update na lang po ako sa sunod, para naman po makapagpahinga ako dahil madaling araw pa ako madaling araw pa ako naglalakad, wala pong kain. Masama po yung pakiramdam ko. So yun mga master, maraming salamat, update na lang po ako.